Nakita nyo ba mga minamahal yung ginawa ni Senator Dante Marcoleta na nananakit na siya? Namimisikal. Biruin nyo ba naman, oh, ginanon niya itong si Senator Jinggoy Cutie? Well, deserve naman talaga. Pero hindi dapat ginagawang kabastos-bastos ang napakarespetadong institusyon ng Senado. So, meron ako sa inyo ipapakitang video, mga minamahal. Tingnan ninyo. Ito. So, talagang safe ka na? Tingnan nyo. Continue. Kita nyo? Nakita nyo yun? Ang bastos, grabe. Kakaiba din itong si mga minamahal, itong si Senator Dante Marcoleta. Akala ko ba ayaw mo sa jokes? Diba? Yan yung sabi niya bawal daw mag-joke, dapat daw seryoso. Bakit ikaw nananapik ka ng kamay? Pero hindi yan yung pag-uusapan natin, mga minamahal. Kundi itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nadaanan lang natin yan. Kasi pinipilit ni Senator Ronald Bato de la Rosa na itong si Bryce Hernandez ikanta ang iba pang mga senador. Actually, na-shock ako kasi tama naman yung pagtanong ni Bato de la Rosa na bakit dalawa lang yung pinangalanan mo? Bakit hindi mo pinangalanan ng iba? Nagulat ako sa sagot ni Bryce Hernandez na meron pang iba. Pero ito yung twist. Hindi niya pwedeng sabihin ang pangalan, hindi niya pwedeng sabihin ng basta-basta kasi wala pa naman nga siyang hawak na sapat na ebidensya. Kasi nga po yung cellphone niya ay hindi niya po hawak, gawa nga po ng pagkaka-cite and contempt sa kanya. So, panoodin muna natin tong video, mga minamahal, ni Bato de la Rosa na talagang namimilit siya na ikanta ang ibang senador. Kung hindi ka ba naman bobo, kung hindi ka ba naman nag-iisip, kung meron ka ba namang utak, alangan naman banggitin ni Bryce Hernandez kung sino pa mga palipotasyo na yan, wala nga siyang sapat na ebidensya, di nakulong siya tuloy. 'Di ba? So, ang meron lang siyang ebidensya is against dito kay Joel Villanueva at, dito nga po kay Jinggoy Estrada. Pero, kabahan na ang ibang mga senador dyan dahil hindi lang pala dalawa. Madami pala kayo. Nasa cellphone lang pala ni Bryce Hernandez. Or baka kasama at kasabwat ka din, Senator Ronald Bato de la Rosa. So, ito yung title, Ay, punye, mas kaluiye. Ito yung sabi dito. Nakikita ninyo? Bukod pa, meron pang iba bukod kina Joel at Jinggoy. Okay, panoodin muna natin short clip lang to, mga minamahal. Alam mo lang yung dalawang senador na bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra, ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawang lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko pa, meron pa pong iba, kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po paano mo nalaman na merong iba? True sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na text message nino? Anong staff po ni Boss Henry, tsaka po si Boss Henry. Bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tama. Senator Ronald De La Rosa. Bakit yan yung hindi maintindihan ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Tama nga naman yung sinabi ni Bryce Hernandez na alangan naman magbentang ako ng magbentang dito. Bakit ba hindi nyo puntuhin itong si Alcantara? Si Alcantara yung maraming nalalaman, di ba?
Well, kung si Alcantara kasi tawag dito ayaw kumanta ayaw umamin 'Di ba si Alcantara ang nakakaalam kung sino-sino yung mga proponents. 'Di ba, mga minamahal? Itong si Bryce Hernandez, medyo parang ano lang yan, dito lang yan, pero si Alcantara, dito na yan. Mga minamahal. So, hindi nila kakayanin pag si Alcantara yung nagsalita. Siguro, tinatakot nila or maybe may threat sa pamilya kasi ang pinakasusi dyan, walang iba kundi itong si Alcantara. At ang naging way lang natin dyan para ma-open ito ay walang iba kundi itong si itong si Bryce Hernandez. Ngayon, kung tatanungin natin, itong si Bato de la Rosa, alam mo ba to, lumalabas talaga yung tunay na kulay mo Hindi ka marunong umintindi ng due process. Tandaan mo yan Senador ka pa man din ng bansang Pilipinas, pero hindi ka marunong umintindi ng due process. May tililing ka ba? Nasa tama ka pa bang pag-iisip? Senador ka ba? Or talagang, mga minamahal, trial for publicity lang yung ginagawa mo. Masyado kang madrama. Nagagalit ka. Pero eventually, baka malaman namin, isa ka din sa mga nakikinabang. Sa gitna ng investigasyon, diba, nakita naman ninyo sa pinakita kong video, pinipilit talaga ni Senator Bato de la Rosa, ito nga pong si DPWH engineer, Bryce Hernandez, na bakit ilang senador lang daw yung kanyang binabanggit na parang gusto ni Senator Bato de la Rosa na ilabas ang ilang pangalan ng mga senador na involved. Ang problema nga, wala nga doon ang cellphone ni Bryce Hernandez dahil nga siya ay na-cite and contempt. Naintindihan mo ba yun, Senator Bato de la Rosa? Alangan man magbanggit yan siya ng si ganito, si ganyan, wala siyang sapat na ebidensya. Ay, di nakulong siya. Sobrang linaw ng sagot ni Bryce. Wala po kong hawak na ebidensya, sir. Ano, magbibintang siya? Mahirap naman talagang magbintang. Ang linaw ng pagkakasabi. Hindi ka ba nakakaintindi? May utak ka ba? Hindi mo ba nagigets? Mga minamahal, simpleng prinsipyo lang Siyempre, marunong din naman si Bryce Hernandez sa tinatawag na due process, 'di ba? Hindi pwedeng maglabas ng pangalan unang-una, especially kung meron ka mang pinagbibintangan diyan nang walang sapat at patunay na ebidensya. Kasi 'yan yung kailangan dito 'di ba? Sa batas is yung ebidensya, batayan. Pero ang problema, parang hindi talaga ito naiintindihan ni Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Hindi naman kasi lahat 'yan hinala, hindi naman kasi yan lahat agad-agad na papangalanan. Ano ka? 'Di ba? Mga binaman, ano yan si Bryce Hernandez? Putyo-putyo lang ng tao? Sisirain niya lang yung tao kahit walang ebidensya? Kasi pag ganyan yung nangyayari, mga binamahal, ibig sabihin, parang merong nilabagnain itong si Bryce Hernandez sa due process. 'Di ba? Ikaw, tandaan mo, unang-una, senador ka, dapat alam mo yung basic rules as a senador. Pero bakit parang kinakalimutan mo ito? Pangalawa, 'di ba? Sa halip, 'di ba, na makatulong ka, magkaroon ka ng puwang kahit papaano sa paghanap ng katotohanan, abay bakit parang mas lalo mong binabalahura ang proseso? 'Di ba? Ang trabaho ng senador ay maghanap ng ebidensya at gumawa ng batas. At hindi para pilitin ang testigo para lang meron kang mai-headline sa trial by publicity na ginagawa mo. Pangatlo, pinapakita mo lang talaga na walang talagang sapat na laman yung utak mo. 'Di ba? Yung argumento mo. Kaya nagmumukha tuloy showbiz, circus ang style ngayon ng Senado. Kaya nga hindi na tayo magtaka kung bakit mas mataas ang ratings dito nga po sa House of Representatives kaysa nga po dito sa Senado. Kasi circus, clown. 'Di ba? Mga babayan, tandaan natin hindi po yan biro-biro. Oo, hindi biro-biro ang investigasyon tungkol nga po dito sa flood control controversy. Kasi malaking pera ng mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Kaya dapat maging maingat, maayos, at may ebidensya.
ang gagawing hearing. Pero sa halip na palakasin mo, Senator Bato de la Rosa, ang proseso, abay ikaw pa mismo ang sumisira sa credibility ng hearing dito nga po sa flood control anomalies. Kung hindi ka marunong umintindi sa due process, buwa ka ng inang shit ka, lumayas ka dyan. Nakakapunyeta ka eh. Imbes na nakakatulong ka sa paglilinis ng korupsyon, nakakagulo ka pa. Diba kaya maliwanag na imbes na tumulong, nagdagdag ka pa ng problema. Kung senador ka, gawin mong trabaho mo ng maayos, magkaroon ka naman ng utak, magpakatalino ka, kahit papaano, hindi yung pabibo. Wala eh, bida-bida itong si Bato de la Rosa eh. Kung wala ka din namang may tutulong, mas mabuti na lang sanang mag-review ka muna ng Basic Law 101 bago ka sumalang dyan sa mga hearing na yan kasi pinapahiya mo lang ang institusyon ng Senado. Kaya mga kababayan let me say this for the last time. Wag na wag tayong magpapaloko. Wag na wag tayong magpapabudol. Diba? Dito nga po sa mga DDS senador, ang flood control controversy issue ay seryosong usapan. Tandaan nyo yan. Seryosong usapin at hindi dapat ito ginagawang sirkus. At kung meron ng mga senador na hindi marunong umintindi dito nga po sa salitang due process, kinang-ina nyo, umalis kayo dyan. Oo. Dapat wag na kayong manatili dyan. Kasi malinaw na utak sabaw at malabnaw ang mga pag-iisip ninyo. Hindi kayo tunay na mambabatas. Kayo yung tunay na problema. Yan yung totoo dyan. Kakapikon. Alright, kayo, mga minamahal. Ano yung masasabi nyo dito? Well, anyway, yeah, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.